Ayan, good morning mga kalamons. Ito po yung lulutuin ko ngayon. Ito yung mga ingredients na lulutuin ko ngayong araw. Garlic, onion, diced tomato. Ito yung mga herbs na ano ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na ano. Herbs. And this is the ground beef. This is how I make my ground beef for my nachos. At saka beef hotdog. Ayan. Yan, international po yan. Mexican beef. Ito siya. Mexican beef. Pwede rin siyang gamitin sa tacos, mga ganon. Ayan, ito po yung mga ingredients. At saka mga kulang pa yan ng mga kulang pa po yan ng mga ibang sangkap na pang like salt. Yan yung mga aromatics. Yan na siya dyan. Ihalo ko lahat. So wait for me the other thing. Ayan na po mga kalamons. Nag-init na po ako ng mantika. Ngayon, ilalagay ko yung onion and garlic. Maglalagay ako. Ako po sa lalagay ko yan siya. Pwedeng maunang garlic, pwede kasi kailangan mo siyang lumabas yung mga aromatics niya. Kasi ako inaano ko siya hanggang golden brown yung onion and garlic. So, para lumabas yung aroma niya at saka iba yung flavor. Saka ko ilagay yung so yun mga kalamons po. Ganito po ako magawa ng mekos-mekos mo lang siya. Ayan, mekos-mekos. Pag gumawa ako ng tawag nito, kaantayin natin mag-brown siya. Ganyan na po siya mga kalamons. May nag-brown na ng konti. Ayan, mekos-mekos. Kasi mas maganda kasi siya pag nasunog-sunog ng konti sana kasi nag-iiba yung flavor niya. Nagdadagdag siya ng flavor. May burnt flavor. Ngayon, ilalagay na natin yung beef. Ayan. Ayan. Then, mekos-mekos. Ayan siya. Ayan. Mekos-mekos lang po siya. Yan na mga kalamons. Ganyan na siya. So, pwede na natin ilagay yung mga natin. Diba? From cumin to whatever is that. Bahala na sa ayan na po siya. Then, mekos-mekos. Mekos-mekos na po. Ayan. Kasi hindi pwedeng iisang. Ang hirap ng walang tripod So, mekos-mekos po siya. Hanggang ma-incorporate po siya mga kalamons. So, basta dahan-dahan lang siya Mekos-mekos natin siya para yung lahat na aroma. Mekos-mekos. Mekos-mekos. So, ganun po mga kalamons. And mamayang konti ilalagay natin yung diced tomato. Kalamons, tingnan mo dito medyo may kulay na siya, hindi na namumutla. Ilalagay na natin yung diced tomato. Kalamons. Then mekos-mekos lang siya. Mekos-mekos. Ganyan po pag mekos-mekos dahil kasi marami po siya. Marami. Dahan-dahan lang po. Basta mga kalamons, may hanggang maluto kasi tinry ko na hindi masyadong niluto yung kamatis. Madali siyang masira. So, kailangan lutong-luto siya. Diba?
Ito po yung Mexican beef ko. For my nachos. And nachos. And beef, beef hotdog. Yan po ginagamit ko siya lahat po. Yan. Marami po siyang gamit kaya nagluluto ako ng by batch kasi magluto ako bawat tinda. Ka na lang siya, i-freezer or i-ref. Diba? Oo. Ayan, malapit na po siya maluto mga kalamon. So, yan, kumukulo na siya. So, konting mikos-mikos na lang. This is a 30 pounds beef. Diba? Yung po, nasa gilid, alam mo, pula yan siya. Ayun yun siyang, mantikang lumabas dito. Yan. Mekos-mekos. Ang sarap nito. Pwede pang ulam. Pwede siya pang ulam, mga kalamans. Ayan, Before kasi tinatapon ko itong mga ito. Tinatapon ko. Diyos ko, nagda-dry pag nasa warmer. So, hindi ko na siya tinatapon. At saka pandagdag din siya ng lasa pag sa nachos. Nacho fries, nachos with mango salsa. O, diba? I have my own. May flooded nacho din ako. Diba? Bumabaha. Flooded So, yun, mga kalamon. Mekos-mekos lang siya. Ayan, malapit na siyang maluto. Ayan mga kalamon. So, diba? Kulong-kulo na siya. Malapit na siya. Kailangan maluto ng konti para hindi madaling masira. Madali kasi masira kasi may kamatis siya. So, kailangan talagang lutuin ng konti. So, yun. Pagkatapos ilalagay ko dito mga kalamos. Ayan, Ayan. Patayin na. Ayan.